Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. Shoutout kay Sir Jiski para sa magandang cup na to. Binigyan ako ng cup ni Sir Jiski. Dalawa nga to eh. Ito yung isa. Anyway, this past few days, no, I don't know kung kahapon or nung isang araw pa, nabasa ko ito, yung issue kay Carla Abellana regarding sa Prime Water. Kung alam niyo yung Prime Water, yun yung provider ng tubig, no? Alam ko to sa Bulacan ito eh. Dito kasi sa Valenzuela, Maynilad kami. Pero sa ewan ko, meron na bang Prime Water sa Valenzuela? Sa Bulacan, lalo na alam ko San Jose del Monte, Prime Water. Pag-aari ito ng mga Villar, 'di ba? Tama. Kasi may client ako sa SJDM, San Jose del Monte, Bulacan. Pag pumupunta ako doon, hindi ako pwedeng mag-CR sa taas. Kasi walang tubig, hindi daw umaakyat yung tubig sa taas nila. Kaya pag halimbawa may inaayos kami sa taas, no. Pag CR na CR ka na, third floor minsan. Bababa ka pa doon sa baba dahil doon inaabot ng tubig eh. So in short, basura talaga yung serbisyo ng Prime Water. 'Di ba? May balita tungkol dito eh. Now, ito si Carla Abellana kasi may pinost siya regarding sa Prime Water. So ito yung issue, no? Nag-viral kasi yung concern niya sa Prime Water eh. Ano natin ha? So ito yung istorya. Viral ngayon ang post ni Carla Abellana tungkol sa Prime Water. Sa post ng actress kahapon or June 28, ano na ngayon? July 2. So mga ilang araw na rin ay isiniwalat niya na may reklamo rin siya sa water provider na nagsiservisyo sa maraming lugar sa Pilipinas. Sa Instagram story ni Carla, nilagay niya ang screenshot ng isang email mula sa Prime Water. Tagaytay naman si Carla Abellana na naniningil sa kanyang overdue payment. Nakalagay doon doon sa doon sa email, ito yun eh. Hi Miss Carla, may we kindly follow up regarding the status of your payment? Kindly be informed of the disconnection schedule today. Sabi gano'n ni Carla Abellana. Okay lang po, halos wala din naman po kayong supply na tubig everyday. So parang gano'n na din naman po. But anyway, here's the payment. So, actually ito, hindi ko na... Ano ba sinabi dito sa balita? Reklamo. Actually, hindi siya parang reklamo eh. Kasi when you say reklamo, parang ano mo, no? I-demand mo na ayusin yung serbisyo. Dito kasi, parang ano siya eh, alam mo yung ang tono ni Carla Abellana, parang dala na. Parang okay lang po, halos wala din naman kayo supply. Parang hindi na siya mag-aabala na magreklamo pa. Yung parang tanggap niya na yung na ganun yung sitwasyon. 'Di ba? Then nung nag-viral ito, no, marami nakarelate dito na kliyente or subscriber ng ng Prime Water eh. Ngayon, yung Prime Water sumagot sa kanya. Nakakatawa nga ito eh. Tapos ito, no. Sabi dito, our lines are always open should further concerns arise. Ay, di ba? Prime Water released a statement on Sunday addressing the recent Instagram stories of GMA actress Carla Abellana who raised concerns about her water bill and the lack of water supply at her property in Tagaytay City. Ms. Abellana's account remains active with a minimum consumption of 1 cubic meter, which explains the standard 194 bill, along with the 20 meter maintenance charge. In accordance with standard utility practice,
All active accounts receive a minimum monthly bill regardless of usage. Ito yung sinabi ha. Basahin muna natin yung mismong post ng ng Prime Water. Paano ba i-zoom to? Ito i-zoom natin. Ayon dito sa statement ng Prime Water mismo, we acknowledge the concerns raised by Ms. Carla Abellana regarding her billing and water service in Tagaytay. We value all concessionaires and strive to keep communication clear and accurate. Ms. Abellana's account remains active with a minimum consumption of 1 cubic meter, which explains the standard 194 bill along with a 20 peso meter maintenance charge. In accordance with the standard utility practices, all active accounts receive a minimum monthly bill regardless of usage. Our team also made an initial visit to the property and spoke with the caretaker to explain the concern and extend support. Prime Water has been conducting daily water deliveries to help ease the inconvenience of households affected by low to no water pressure areas. We understand how essential water access is to daily life. That's why we remain committed to providing the overall water system in Tagaytay while continuing to follow the standard protocols and providing assistance to every concessionaire in need. Our lines are always open should further concerns. Open? Yan, dito nga sa sa comment dito, ang daming reklamo na hindi nyo pinapansin eh. Artista kasi yung nagreklamo. Ayan nakalagay if an actor raise concerns about the water, you immediately respond. Had a complaint raised, sabi dito sa comment, ito binabasa ko. Had a complaint raised over a month ago concerning to the quality of your water supply. Unfortunately, till up to this moment, no any call visit done. Also have my property in Tagaytay. Di ba? Hindi kasi artista. Kasi ang artista kasi, ito yung sinasabi ko sa'yo na pagka-celebrity ka kasi, malawak ang impluensya mo, natataranta lahat. May weight ang boses mo pag celebrity ka. 'Di ba? Katulad nito, sinabi nitong isa, ito tama to Prime Water should provide a permanent solution, yung permanenteng solution to the affected areas, not a temporary water deliveries whenever low pressure arises. Di ba? Gawa nila ng paraan yan kung paano yon. Hindi alam ng mga kliyente nyo yan. Kayo yung provider Dapat isolve nyo yung problem na yan. Di ba? Obligasyon nyo yun Tapos ito, hindi ko naiintindihan tong part na to na nag-i-explain sila tungkol sa bill. Wala naman reklamo dun sa bill. Maliban na lang kung may post si Carla Abellana na hindi ko pa nababasa regarding sa bill. Nag-i-explain sila sa bill. Wala namang wala namang nagrereklamo sa bill. Parang na nga yung response ni Carla Abellana do sa pangungulit yung paniningil nyo na hindi pa siya nagbabayad. Parang wala na okay lang, wala naman kayong wala namang ganun din naman ang serbisyo nyo kahit na nabayaran o hindi. Parang ganun yung dating, hindi naman nagrereklamo do sa bill. Hindi ko naiintindihan ba't ang iba yung iba yung response nyo dun sa... Actually, hindi nga concern Kasi kung babasahin mo yung statement ni Carla Abellana, okay lang po. Inaccept niya na nga Halos wala naman din kayong supply na tubig everyday. So parang gano'n na din naman po. But anyway, here's the payment. Hindi nga sinabi, oy, puntahan nyo naman itong property ko. Walang tubig, walang katubig-tubig. Gawan nyo ng paraan. Wala nang gano'n Di ba? Parang napahiya lang talaga kayo dito sa dito sa sagot ni Carla Abellana na pinost niya, di ba? Parang nag-explain sila. Hindi nila nagigets yung punto, no? Diba? Now, ito naman ang gusto ko malaman. Pero na-mention naman nila dito, nagko-conduct daw sila ng water deliveries. What do you mean water deliveries? I mean, may gripo kami
'Di ba? Kung ako yung may property na nakasubscribe sa inyo, na nakakonect sa inyo, may ano kami, may gripo kami. Bakit parang pinagmamalaki nyo na ginagawa naman namin ng paraan na hindi, ang serbisyong kinuha namin sa inyo ay magkaroon ng tubig sa gripo namin. Hindi yung padalhan nyo kami ng tubig gamit ang truck. Di ba? Tapos ang kakapal pa ng mukha nung mga bilyar na, ano, di ba bilyar na may-ari niyan? Na kung maka-akto, napaka-concern nila sa mga kababayan nila. Tapos yung sarili nilang negosyo na nagpo-provide ng service, hindi nila maayos, di ba? Tapos makikialam pa sila sa problema ng Pilipinas. Improving. Nagtataka nga ako dyan eh. Kung tinutulungan nyo ma-improve ang water system ng Tagaytay, bakit sa Bulacan din ganyan din ang problema nyo? Diba last time na balita din yan, yung Prime Water, yung pag-aari ni Villar. Dito parang kung hindi pa sila aanuhin ng artista, hindi sila mayayanig eh. Kailangan artista pa yung magreklamo eh. No? Kung kailangan ipahiya talaga sila ng artista para bago sila magsalita ng ganyan. Nagmukha silang tanga, ano? Tapos paliwanag sila sa water bill na wala namang connect dun sa sinabi. Sinabi lang na okay lang. Ganun na nga lang ang sinabi eh. Feeling ko ito si Carla Abellana na ton, parang, kasi ang minimum yung bill niya eh. May maintaining na, kapal ng mukha, Kahit na pangit na servisyo, nagmi-minimum pa. Ibig sabihin, hindi na ginagamit ni Carla Abellana yung connection nyo. Baka mamaya nag-deep well na lang ito. Di ba sa mga probinsya, uso yung deep well? Sa amin, ganyan eh. Yung bahay namin sa Mindoro dati, may deep well siya tapos may water pump na magpupuno ng tangke. Ganyan sa amin nun eh. Sa province namin. So wala ka water bill, ang babayaran mo lang kuryente na magpupuno dun sa tangke. Diba? Anyway, next issue. Paki-inform ako regarding dito sa bill na to, baka may post si Carla Abellana regarding diyan sa water bill na yan. Kasi tingin ko doon sa unang niya talaga walang walang concern regarding dun sa bill. 'Di ba? Nag-respond na pala si Carla Abellana uli. Sabi ganun din sa statement, really? Actress Carla Abellana continues to express his frustrations. Mag-aano na sana ko may bagong reply pala si Carla Abellana. Actress Carla Abellana continues to express her frustration with Prime Water, the water service provider for her property in Tagaytay. On June 28, Abellana shared a screenshot on her sarcastic reply for the company which follow up on overdue payment for her account. Diba? Ito na yon So ito yung So wala naman, so yun lang basically, yun lang pala talagang inano ni Carla Abellana, yung sarcastic na reply na yon. Sabi ganun, okay lang po, halos wala din naman kayong supply everyday, so parang gano'n na rin po, 'di ba? Tapos saka reply yung Prime Water tungkol dun sa bill. So wala talaga, nag-explain sila sa wala. 'Di ba? Sabi ganun ito, sabi ni Carla Abellana, visit to my property? When? Spoke with the caretaker? What caretaker? Daily deliveries? Really? Abellana shared on her Instagram story Sunday, June 29.
Diba? Together with screenshot of the statement, Prime Water, a company owned by Villar Group, has faced growing public scrutiny. Diba? Really? When? Ano ta nagda-damage control no? Hindi na uubra yung ganyan Tignan mo kung paano kumalat yung negative na balita kung may negosyo ka. Yari ka pagka ang nawalang hiya mo celebrity talaga, no? Anyway, ano tayo? Proceed tayo next, no? Si Rendon Labador, 'di ba, na natanggal sa yung project niya sa PNP. Actually, hindi naman pala daw buong PNP 'yon. Isang department lang. Panoorin nga natin 'to. Medyo nasaktan daw siya Bakit kaya? Itong nasaktan at nalungkot ang social media personality na si Rendon Labador nang malamang tinanggal siya sa fitness program ng PNP. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Nitong Hunyo lang ng pangunahan ng fitness vlogger at social media personality na si Rendon Labador ang fitness program ng Police Community Affairs and Development Program. Sabi pa nga ni Rendon noon, tawagin niyo akong pambansang coach ng kapulisan. 3-day fitness challenge ang ikinasa niya pero isang araw pa lang tinanggal na siya sa programa. Ilang araw ding nanahimik si Nagbablog kasi siya. Siguro minonitor, di ba nakikita nyo dito? sa niya pero Nagja-jogging siya, tapos di ba parang nagvi-video siya. Siguro, nung in-upload niya yung video na yan, nakita yung mga comments, no? Nakita ng PNP siguro yung comments na siyempre, madaming may galit kay Rendon Labador. Di ba? Maapektuhan nga naman ito na yung sinasabi ko Siguro, part ng pagkakatanggal sa kanya, dahil maraming galit sa kanya madadamay yung PNP. Di ba, dahil sa mga DDS, kay General Torre, marami na rin galit sa PNP. Parang hindi na nila afford na mag-add pa ng isang ikakadagdag ng ikakagalit ng publiko. pa lang tinanggal na siya sa programa. Ilang araw ding nanahimik si Rendon at ngayon aminado siyang nagulat at nalungkot sa nangyari. Siyempre, masakit sa akin yun na tanggalin ng PNP. Kasi isang araw pa lang kami nagka-training, tapos wala man lang nagsabi sa akin, nakita ko na lang sa news trending na tinanggal na pala ako. Pero pagilinaw ni Rendon, wala siyang sama ng loob sa pulisya. Muli rin niya iginiit na libre ang kanyang serbisyo at pagtulong sa PNP, lalo't ito rin daw matagal na niyang ginagawa. Actually, ang kinakasama po ng Parang ang ganda nung ginagawa nila, no? Lalo't ito rin daw matagal na niyang ginagawa. Actually, ang kinakasama po ng loob ko, maganda yung intention ko, tas parang napasama pa ako. Yun lang naman sa akin. Pero again, syempre, hindi ito para sa personal na damdamin ko. Hindi ito personal. Hindi kasi, sana maintindihan mo din na kasama sa bagong liderato ng PNP, yung ayusin din yung image nila. Hindi siguro nila afford na magkaroon na naman ng bagong kontrobersya. Dahil sa ayaw sa gusto mo, nakamonitor kasi sa'yo yung mga tao May makita lang dyan na katawa-tawang ginawa mo. Let's say, may nagkamali ka lang ng galaw. Magbabiral yun Magiging katawa-tawa yung mga pulis Diba? Ang dami mo pa namang hater. Sana maintindihan mo din, kahit na konting pagkakamali mo dyan, palalakihin ng mga basher mo Damay ang pulis dun. Diba? Maigi sana ang ginawa nyo na lang kasi nagvi-video kami Vlogger ka rin, diba? Kung kasama siguro sa kasunduan nyo na walang video allowed, gagawin nyo yung mga ganyang bagay na yung parang nasa close environment na walang magvi-video, baka pa. Kasi influencer ka malaking factor din yun Di ba?
Sa DDS pa lang, durog ka na dahil galit ang mga DDS sa sa PNP eh. Baka mamaya, di ba? Hindi natin masabi. Nangangalaga lang ang PNP doon sa image nila. Naman daw kontra si Rendon sa pinatutupad ngayon ng PNP na police techniques bilang kapalit ng kanyang sinimulang programa. Hiling lamang niya, Ang gusto ko lang pong sabihin na sana consistent sila. Importante po yung consistency. At pinaka-importante, Taba ni Kuya oh. sabihin na sana Papayat consistent kaya yun. sila. Importante Ito oh. Hirap na hirap sila. po yung consistency. At pinaka-importante, magbawas ng kanin. Tsaka inom. sa huli, support Bakit nga naman ganun ba't tumataba ang pulis? Sa Amerika meron mga tumataba. Pero alam ko mga detective na yun yung mga tumataba eh. Pero or kung tumaba man ang pulis sa Amerika, mga senior na. Pero usually mga pulis pero dito sa atin Ba't kaya sila tumataba? Tado pa rin daw ng social media influencer ang programang Lakas kumain. ng mga pulis. Bukas din daw si Rendon sakaling maisipan ng PNP na hingin muli ang kanyang tulong. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Kawawa naman si Rendon Labador. Next! Ito, last video. Police na rumisponde sa pag-hold up sa food cart daw. Itinumba ng suspect na napatay din. Kawawa naman yung police, no? Tinumba din siya nung suspect. Isa pang bago ngayong gabi, Tinatanong baka nandiyan yung delivery ng tubig ko. Wala pa pala. nauwi sa enkwentro ang pagresponde sa pag-hold up sa isang food cart sa Quezon City. Patay ang isang pulis. Ang suspect na bumaril sa kanya, nasa rin ng makaresback ang pulis at ang kanyang kabady. May report si Nico Wahe. Kawawa naman. Pulis ang lalaking ito na nakita sa CCTV sa Katipunan Street, Barangay Commonwealth, Quezon City madaling araw kanina. Police. Maya-maya may lalaki sa likod na lumapit sa kanya. Hindi na nakuna ng CCTV pero sa puntong iyon, binaril na lalaki ang pulis. Dumating ang kabady ng pulis at gumanti sa lalaking bumaril. Although meron na po siyang mga tama, naka-retaliate pa po or naka-fireback pa po itong ating pulis dito sa ating suspect. Tinulungan din naman po siya nung kanyang kabady na at matapos po yun ay naitakbo pa po ng ospital. Ang napatay na pulis kinilalang si Patrolman Harwin Kurt Nibagay. Ang balang tumama sa braso niya, tumagos sa dibdib. Di patukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Ayon sa NCRPO, nasa lugar ang dalawa para rumisponde sa holdapan. Sabi ng isang saksi, sunod-sunod ang umalingaw-ngaw na putukan noon. Ito yung police, pasugod na. Yung may customer kaming gumagawa kami ng burger nun eh. May customer kami. Yun, yung mga customer napayuko bigla, narinig kami ng una, akala namin motor. Pangalawa, sunod-sunod na yung potok ng baril. Sugutan ng food cart owner na hinold up ng lalaki, pati isang bystander na nabaril din. Dito nakaposte yung mga pulis nang may marinig na putukan at nang re-responde sana, tumakbo sila sa bahaging ito kung saan isang lalaki ang nakasalubong nila na nagtuturo kung saan umano tumakbo ang nagpaputok. Pero ang nagturo, siya palang hold-upper at ang siya ring nagpaputok. Kaya Parang nilito niya yung pulis, no? talikod ng pulis, ito rin ang bumaril sa kanya. Hindi po kasi nila identified kung sino pa yung suspect. So doon po sila napalapit. Nung tumalikod na po itong ating mga pulis, saka po bumunot naman po itong ating suspect at pinaputukan po itong ating isang patrolman. Inaayos Mali naman yung diskarte nung holdupper. Napatay din siya, Kasi suspect na patay din eh. Dapat kung tumalikod na yung pulis, lusot na siya noon eh. Siyempre hindi siya na-identify eh. Pero pilit niya parang barilin yung yun, di ba? Pati siya din. Mahirap din maging pulis eh, no? Pag may mga ganyan sitwasyon. Hindi mo alam kung kailan yung huling buhay mo eh. Yung huling oras mo, no? na raw ng PNP ang pagpaparangal kay Patrolman Bagay. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated. Wala na eh. Di ba? Aanhin pa yung parangal na yun. May pagkukulang kaya sila? Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.